Good morning mga mare, ito na nga yung araw na nag-schedule ako para ipatanggal na nga yung tahi sa aking ilong. Yung natahi nung naaksidente ako, November 24 pa pala yun. Yung tumagal-tagal na nga mga mare, kaya lagi na nga akong tinitingnan dahil may kulangot nga ako. Kaya napagdesisyonan ko na dito na lang sa malapit na ospital ipatanggal ang aking tahi sa ilong. Kaya nga lang, hindi pala pwede. Kailangan kung sino pala yung nagtahi, dun din pala kailangang tanggalin. Alam kong wala naman kayong pakialam sa kwento ko. Hindi naman ako sikat, ba't pa daw ako magkikwento? Kaya lang, gusto ko lang talagang magkwento. Marites nga kasi ang lola nyo, charing. December 20 pa nga itong video na ito mga mari, pero dahil sobrang busy ng lola nyo, ngayon lang talaga niya na voice over. Sunod-sunod nga kasi yung mga schedule ko mga mari itong araw na to na 21, kailangan ko talagang sikaping mapatanggal yung tahi ng aking ilong. Kaya ura-urada nung sinabi sa akin na hindi daw talaga pwede dahil nagkakaproblema daw yung last touch ng doktor. Talagang nagdesisyon akong tumakbo na nga doon sa Antipolo Hospital. Kahit nga kabado akong mag-drive dyan mga mari dahil meron pa akong phobia, pinilit ko talaga. Kasi itong panahon na ito mas mahirap talagang mag-commute, mahirap sumakay at wala rin naman akong budget na pamasahe. At nakarating na nga ako dito sa ospital mga mari, kaya sabi ko nga sa lolo nyo, i-video niya ako. Nagtanong na nga ako at ako'y napagalitan dyan mga mari, bakit daw ngayon ko lang dinala? Akala ko nga nung naaksidente ako ay November 30, nung hinanap ang record, November 24 pa pala. Kaya medyo natagal-tagalan nga mga mari, kaya sabi sa akin ng doktor, medyo masakit daw pag tinanggal, kaya kabado ang lola nyo. Pero ayun, mabilis lang naman pala. Kaya kailangan wag talagang naniniwala sa sabi-sabi. Kailangan talaga ikaw mismo ang makaranas. Wag nyo nang danasin magpatahi mga mari. Masakit nung tinanggal kasi dumikit na nga yung tahi. Pero saglit lang itong natanggal kaya ang lola nyo nag-drive na ulit. Dumiretso na nga kami ng bundok. Kahit medyo kabado ulit dahil dadaanan na naman natin yung kalsadang kinatatakutan. Pero dumiretso pa rin ang lola nyo. At kung mapapansin nyo, ang ganda nga talaga ng view. Napakaganda nga manirahan sa ganitong lugar mga mari, kaya kahit na disgrasya na nga ang lola nyo, wala ang kadala-dala. Tuloy ang pagmamaneho, patuloy ang paglalakbay patungo sa kabundukan. Kasi dito sa bundok na ito mga mari, kahit papano napapahingahan talaga yung utak ko. Kapag walang signal, wala ngang magulo sa cellphone ko at hindi ako nagsi-cellphone. Kung titingnan nyo lang yung mga view na yan na dinadaanan ko mga mari, talaga namang napakasarap sa pakiramdam. At naiparking na nga namin ang aking motor, kaya naman for dalakad na ang lola at lolo nyo. Ako na nga ang nagdala ng mahiwagang basket ng lolo nyo na hindi nyo mabibili kahit saan. Yung backpack ko na yan. O diba mga mari? Ang laman lang naman yan yung kaunting ulam na baon namin, kaya napakagaan lang naman yan. Basta't magaan ako na ang magdadala. Kapag mabigat sa lolo nyo na yan. O ganun yan. Utak-utakan lang mga mari. Kaya ayan, naglalakad na ang lolo nyo. Diba halata talaga na pagod na. Parang nanibago nga kaming maglakad mga mari dahil mahigit isang buwan bago kami nakabalik dito sa bundok na ito. At yung araw na kami ay umahon, wala kaming makasabay para sumakay sa 4x4. Ang isang sakay sa 4x4 nga ay 700 kung uupahan mo. Dahil dalawa lang kami. Dahil wala nga kaming budget itong araw na to, kaya naglakad na kami. Mahigit isang oras nga yung aming lakaran dyan mga mare. Kaya para hindi nga maramdaman masyado ang pagod, nag-video na lang ang lola nyo para meron siyang maikwento. Meron din namang mga bata, may mga tao naman din na sa daanan mga mare, marami na ring bahay. At ito nga ang ganda ng farm na ito mga mare. Oh, ang daming puno ng mangga, siguro pag nag-harvest sila talaga. Yung lote ko dun sa bundok mga mare, ang swerte at meron na din isang puno ng mangga. Kinalabaw na mangga daw yun, malaki na, at kaya lagi kong pinapausukan, baka mamunga na nga din. Ang sigurado ko dun, meron na talaga akong ma-harvest na kamuting kahoy dun. Kaya talagang excited ako makarating sa kubo ko ulit. Parang ang tagal na nga nung isang buwan na hindi ako nakapunta. Nakakapanibago maglakad mga mari, parang feeling ko hingal na hingal ako. Hindi nga namin alam kung aabot ba talaga kami dahil dalawa lang kami ng lolo at lola nyo. Itong mga tao sa likod namin mga mari, tingnan nyo naman yung mga pasan-pasan nila. Ang isa dyan, 50 kilos na bigas ang pasan-pasan. Lalakarin nila ng napakalayo papunta doon sa aming lugar dahil kapitbahay namin yan doon. Pero parang baliwala lang sa kanila. Iba din talaga ang lakas ng mga lalaki at medyo mga bata pa. Pag nasanay na sila sa ganitong lugar, ito na talaga yung hanap buhay nila, yung nagkakarga sila ng mga bagahe ng mga hindi kayang magbuhat. Kabilib nga itong mga tao na ito mga mari, kasi talagang Diyos ko, tinitingnan ko pa lang yung 50 kilos, parang namumroblema na ako kung paano nga bubuhatin, pero itong nagbubuhat walang wala lang sa kanya. Itong dinadaanan namin ito mga mari, medyo ito na yung paahon. Dito na nga magsisimula ang kalbaryo. Talagang napakahirap. Natawa nga ako dito mga mari kasi sila nauna na sa amin tapos hinintay kami. Pagkadating namin, sabay sabi nila tara na. Halos hindi na nga ako
makahinga kaya natawa talaga ako. Sabi ko mauna na nga kayo. Kaya ayan nga't nauna na sila. Pero talagang yung dadaanan na yan pag lumiko na dyan mga mari, paahon na at maputik na. Ipapakita ko nga sa inyo kung gaano nga kahirap itong daanan na ito kapag inulanan mga mari. At nadaanan pa ng rider. Para na namang inararo ang aming daanan. Ganyan nga yan kahirap mga mari daanan. O diba pataas talaga. Kaya ayan ang lola nyo nakatungkod na talaga dahil talagang halos hindi ko na maihakbang ang aking binti. Lolo nyo kahit hirap na, sabi ko mag-video pa rin siya kahit nga nakasimangot na. Natawa ka na nga lang mga mari kahit nga pagod na ako dyan. Natatawa talaga ako kasi yung nagbibideo sira na ang mukha. Buti na lang ako yung binibidyohan, mas sira din ang mukha. Hindi kayang hindi magpahinga mga mari kaya bawat 5 hakbang siguro humihinto talaga ako. At ito nakarating na nga kami dito sa pahingahan pero hindi pa ito yung kubo namin. Kaya dahil magpapahinga nga muna kami ng lolo nyo kaya hanggat dito na muna ang aking kwento. At kung nakaabot ka nga sa parting ito ng aking video, mag-comment ka ng maganda dyan at baka ikaw na ang manalo. Abangan ko ang inyong mga komento. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo ang part 2. Salamat ulit.